May nakakaalam ba kung nasaan ang puting damit na mongha? Kung hindi kayo magsasalita, ipapadala ko kayo sa kabilang buhay. Tigilan nyo yan. Ito ay Zongyuan, hindi Tibe. Hindi ka pwedeng maging bastos dito. Kampi ka ba sa monghang yon? Sage, mag-away kayo. Sana magpatayan kayong lahat. Teka, kung matalo sila, baka madamay din ako. Ang gulo ng isip ko. Huwag kang mag-alala. Kayang-kaya ng mga tauhan ko ang mga lamnayan. Ako'y isang nagdadaan lang. Naku, ang guro, ang magandang asawa, at ako, hindi na kami makakatakas. Bilisan nyo, sugatan lang, huwag patayin. Ano ba talaga ang gusto mo? Ikaw ba ang disipulo ng monghang yon? Hindi. Mabuti. Kung gayon, bibigyan kita ng pagkakataong mabuhay. Ano ang iyong pangalan, Ginoo? Sabihin mo. Sa hinaharap ako. Ang aking pangalan ay Sanji. Ako ang tagapagtanggol ng Dalai Lama ng Tibet. Sige, lumaban ka na. Sige. Nasaan ang monghang yon? Sabihin mo. Guro. Magaling talaga ang iyong martial arts, madre. Kaya palang 4 kong kapatid ay namatay sa iyong mga kamay. Inilit lang nila akong lumaban. Ibigay mo lang ang aklat ng 42 kabanata at kalilimutan na natin ang lahat ng gali. Maestro, kung kaya mo, kunin mo. Huwag kang gumalaw. Ang kanyang galing ay hindi bababa sa akin. Sa lakas ng loob na ipinakita niya sa paghagis ng banga ng alak, iyak na mas mataas ang kanyang kapangyarihan kaysa sa akin. Kailangan kong makaisip ng paraan para sorpresahin siya at manalo. Kung hindi, malaki ang mawawala sa atin. Ang galaw na iyon kanina ay ginamit ko na ang lahat ng aking lakas. Kahit mag-isa, hindi ko siya kayang talunin. Sa ngayon, ang tanging paraan ay patagalin ang laban at mabilis na magpahinga. Sana ay maibalik ko ang ilang porsyento ng aking kapangyarihan para makatakas. Naintindihan ko na. Ang mga lamang iyon ay hindi alam na may sugat siguro. Kaya't nang takutin sila ni Guro kanina, nag-alinlangan sila. Kaya hindi sila nangahas na umatake muna. Ngunit sa huli, mabubunyag din ang katotohanan. Hindi, kailangan kong makaisip ng paraan agad. Magdala ng alak. Kung hindi kayo magdadala ng alak, susunugin ko ang inyong itim na tindahan. Kukunin ko po agad ang alak, Panginoon. Panginoon, huwag niyo po akong patayin. Kalma lang, huwag kang matakot. Nandito ako para salinan ka ng alak. Gino, kayo? Magkakapatid tayo, magtulungan tayo. Bilisan mo, kumuha ka pa ng maraming pitsel ng alak. Bilisan mo, punuin mo na ang lahat ng pitsel ng alak. Kung hindi, magagalit ang mga lamang iyon at susunugin ka talaga nila. Gino, napakabuti niyo po, pagpapalain kayo ng Diyos. Salamat sa iyong magandang salita. Panginoon, tara. Sig.
Ang mga bastos na lamang ito ay magaling sa martial arts. Sayang, wala silang karanasan sa mundo ng martial arts. Uminom kayo, mamatay sana kayo sa pag-inom. Kuya, hindi ko na kaya. Mas gugustuhin ko pang makipaglaban sa kanya hanggang kamatayan. Hindi masama kung susubukan natin ang kanyang kakayahan. Munting dilag, napakaganda mo. Anong ginagawa mo? Bitawan mo ako. Sumama ka sa akin sa bahay at maging asawa ko. Bitawan mo ako. Huwag kang mangarap. Bitawan mo ako. Bakit hindi pa tumatalab ang pampatulog? Hindi ba tinatalaban ng pampatulog ang mga bastos na lam na ito? Hindi, kailangan ko ng kumilos. Anong gagawin mo? Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Mag-ingat po kayo, mahal na badha. Ikaw, ako, siya. Siya. Sino? Ang galing talaga ng martial arts ni Guro. Hindi pa nga kumikilos, napabagsak na niya. Nandyan na naman, Guro. Ang galing. Anong mahika ang ginagamit mo, madre? Huwag mo siyang pansinin. Tara na. Walang makakaalis. Pangalawang prinsip. Guro. Kuya, 18. Kaya pala, nagpanggap silang lalaki. Sino ang bumato sa akin? Siya ang bumato. Minamaliit niya ang mga opisyal ng kanluran at gusto niya kayong turuan ng leksyon. Datpin siya. Bakit ka nanggugulo? Mapapahamak tayo. Siya talaga ang bumato. Bini-bini? Buhay siyang dapin. Ayos ka lang ba? Kuya Liu. Pakawalan mo siya. Opo. Mahal na opisyal, ayos lang po ba kayo? Mga walang silbi, umalis na kayo. Shuang patawad, hindi kita may liligtas. Dumating na ang oras, agad na isagawa ang pagbitay. Langit at lupa ang mga magulang, labanan ang king at ibalik ang Ming. Sugod. Bawat darating, papatayin ko. Si Shuang ba yan? Halika, Shuang. Sino ka?
Anong ginagawa mo? Ang galing ng martial arts. Saan ka pupunta? Eking bilanggo yan. Samantalahin mo ang gulo at tumakas ka na. Tutulungan ko rin ang mga bayani ng Tiandihui. Baka dumating din si Pinunong Chen. Paano kanya makikilala? Ang hina ng martial arts mo. Ano? Sinasabi mong mahina ang martial arts ko. Hindi ba? Pula lang ang kaya mong labanan. Ingat sa likod. Ayaw mo pa ring aminin na mahina ang martial arts mo? Kung hindi kita binalaan, patay ka na sana. Kailangan mo pang mabuhay para tulungan akong iligtas si Shuang Er. Tara na. Peking bilanggo yan. Chen Jinnan. Unahin ang ulo ni Obay. Pinunong Yen. Pinunong Yen. Wu Zirong, ikaw na asong traitor. Gusto kong mamatay ka ng walang libingan. Para sa kapayapaan ng kaluluwa ni Binibining Shuang Er. Parang si Wu Liuqi yon. Wala akong pakialam kung Liuqi o Kiki siya. Kung hindi tayo alis, mahuhuli na tayo. Kaibigan, hindi magandang manatili rito. Umatras na kayong lahat, ako ang bahala sa likod. Takbo. Ang dalawang magnanakaw na lam na yan. Malamang gusto nilang kunin ang perlas na ito. Tara na. Magbayad. Hindi na kailangan ng ganoon karami. Alam na, tara na. Anong ginagawa ninyo? Shuang Er. Ang galing, Shuang Er. Ang mga magnanakaw na lam na ito, nagnanakaw sa akin sa gitna ng araw. Ninakaw ang kwintas ko. Kung patuloy kang mang-istorbo, huwag kang magtaka kung maging bastos kami. Amid ba? Pasukin. Buksan ang pinto. Ito ang lugar ng pagmumuni-muni ng isang mataas na monghe ng templo. 7 taon na. Hindi ninyo maaring sirain ang kanyang pagmumuni-muni. Kami sa labas ang gustong pumasok. Hindi naman ang nasa loob ang hindi na makatiis at lumabas ng kusa. Ano ang kinatatakutan? Mabahong monghe, umalis ka. Sabay-sabay tayong sumugod. Opo. Kailangan ba ng tulong? Sandali lang. Asukin. Opo. Asukin. Opo. Ito lang ang paraan para mapilitan siyang lumabas.
Kailangan kong sumugal kahit anong mangyari. Sugot. Sino ang gustong mamatay? Dakpin ang mga monghi sa loob. Ito sigurado ang tunay na ama ng emperador, pero hindi masyadong magkamukha at napakabata pa. Shuang-er, mukhang may mali talaga. Tulungan mo sila, mag-ingat ka. Patayin. Patayin. Atayin. Atayin. Pahintuin mo sila. Bilisan nyo, huminto kayo. Lumabas kayo. Kalagan ang mga acupuncture point ng master. Amitabha. Atayin sila. Apat na gintong hari ng Shaolin. Shuang-er.
Sa gitna ng araw, naglakas loob silang mangidnap sa mismong paanan ng emperador. Ang pagtatanim ng kabutihang ito ay tiyak na magdadala ng kaunlaran sa inyong tahanan at kapayapaan sa buong mundo. Habulin sila. Anong sikreto ang nakatago sa aklat na ito? Akala ko kung sino kang dakilang tao, yun pala. Ang isang Emperatrice Dowager na nakatira sa palasyo ay marunong ng martial arts ng Snake Island. Guro, Anong ginagawa mo? Nasa panganib siguro. Bilisan mo at iligtas siya. gusto mong mamatay. Tingnan muna natin. Ano, may naisip ka na bang paraan para iligtas siguro? Naisip ko na, maghintay ka lang sandali. Anong ginagawa mo? Guro, Chen Wenliang, bumalik ka sa palasyo kasama ko. kahit mamatay ako, hindi ako babalik.
Sa mundo ng martial arts, karaniwan lang ang maglaban para magkaibigan. Si Pinunong Chen ba ay isang taong walang kakayahan? Salamat sa pagbibigay daan. Tunay ngang hindi biro ang reputasyon ni Pinunong Chen. Protektahan ang pinuno. Protektahan ang pinuno. Protektahan ang pinuno. Aubay, sapat ba ang galing nila? Katamtaman lang. Magaling, talagang may pambihirang lakas si Aubay. Kayong mga alipin, napakawalang galang ninyo. Aubay, laban lang ito, bakit ka nagiging seryoso? Ibaba mo ako. Tawanan mo ako. Naglabas ng talim sa harap ng emperador. Nagkakaisa ang lahat. Huwag kang lumapit. Gusto mo pala ang buhay ng matandang ito. Kuya Gizi, huwag ka nang lumaban. Kuya Gizi, salamat sa iyo sa pagkakataong ito. Nagtagumpay tayo. Nagtagumpay tayo.
Nga, mamatay ka na. Ikaw, nilason mo ako. Ang sarap ng kain mo. Patayin kita. Ayoko sanang patayin ka. Six, patay na si Aubay. Dalhin ang kanyang bangkay. Dalhin siya bilang bihag. Prinsip, ang kaibigan mong ito mula sa Yunan ay tila takot matalo. Hindi ako naniniwala na may makakaatake sa kanyang mahinang punto. Hindi man lang siya lumaban, pakisabi ang iyong opinyon. Panalo na ang master. Magaling. Humahanga ako. Dakpin silang lahat. Hindi nakapagtataka na sinabi ng Emperatrice Dowager na tuso ka, muntik na akong maloko mo. Pero ngayong gabi, hindi ka makakatakas. Masakit ba? Sa tingin ko patay na siya. Huwag ka nang matakot.
Itong si Ruidong, ang bansag sa kanya ay walang katulad na kamay na bakal. Ngayong gabi, pinatay niya ang 3 nating kapatid sa mansyon ng prinsip mo. Ngayon, pinatay mo siya at ipinaghiganti mo sila. Napakagaling. Kahit pa siya ay walang katulad na kamay na bakal, hindi pa rin niya matatalo ang aking ginintuang sibat na hindi bumibigay. Ako, ang asawa mo, ang tunay na master ng martial arts. Liung Jan, ipaghihiganti namin ang prinsip. Dito ka na mamamatay. Ang galing. Ang second A half point pole technique ay talagang kahanga-hanga. Pero baka hindi ito makalagpas sa aking palm technique na bumabasag ng monumento. Nalan Zengguang, puro kasamaan ang ginawa mo, pumapatay ka ng tao na parang wala lang. Hanggang ngayon, ayaw mo pa ring magsisi. Ikaw ang dahilan kung bakit nawala ang lahat sa akin. Gusto mong magpakasal kay Zhang Jiangxi. Kaya dito ka na mamamatay. Ang sick and a half point pole technique ay ganito. Sick and a half point. Subukan mo ito.
Sig ate. Ito ang kapalit ng pagtataksil mo sa prinsip.
Ikaw? May 3 sulok ang palad. Salamat. Ulitin. Mabiti. Magaling, tunay ngang nalampasan mo ang iyong guro. Ang mga kabataan ay kahanga-hanga.
Tigilan niyo yan. Ang galing nyo, Jino, isa nga kayong martial arts champion. Ako, sa Liung Jian, ay sumusuko. Ako, si Nalan Zhenguang, ay nakaligtas ng walang galos. Totoo nga ang reputasyon ni Leong Jian. Paalam. Kain na. Salamat.